Magandang hapon mga bata. Magandang hapon din po. Tumayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maaari na kayong umupo. Kumusta kayo sa araw na ito? Mabuti naman po. May liban po ba sa ating klase? Wala po. Mabuti naman po ngayon. Bago tayo magtungo sa ating bagong aralin ay ating balikan ang nakaraang aralin. Tungkol saan ang ating tinalakay kahapon? Yes, Joanna? Tungkol sa uri ng pangalan. Tama. Ngayon ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Ang gagawin nyo ay itataas nyo ang masayang mukha kung ito ay pambalana at malungkot naman kung ito ay pantangi. Naunawaan po? Opo. Para sa unang larawan ito ay pantangi. Malungkot, tama. Sa pangalawang larawan ito ay Saya. pambalana, tama. Sa pangatlo, Alungkot. masaya. Ito ay Saya. pambalana. Sa pang-apat, Saya. ito ay malungkot. Malungkot. Pantangi. Sa panghuling larawan, ito ay Malungkot. Tama. Ngayon, tukuyin ninyo kung ano ang nasa larawan. Ano ang napapansin nyo sa larawan? Yes, Leslie? Naglalaban ng damit ang mag-ina. Tama. Sa pangalawang larawan, ito ay? Yes? Inaayos natin ang kanyang higaan. Tama. Sa panghuli, ito ay? Ang bata ay matangkad. So ngayon, kayo ay makinig ng mabuti sa aking babasahin teksto patungkol sa buhay ni Dr. Peter. Bago yan, ano ang dapat tandaan sa pakikinig? Mga dapat tandaan sa pakikinig. Umupo ng maayos, makinig ng mabuti sa nagbabasa, sumabay sa pagbasa gamit ang mata, unawain ang bawat bahagi ng binasa. Maasahan ko ba yan sa inyo? Opo. Ang buhay ni Dr. Fidel Mundo. Noong 1950 ay pinangunahan ni Dr. Fidel Mundo ang puspusang pag-aaral tungkol sa sakit na lamdi sa bansa na hindi pa kilalang sakit noon. Bukod sa pagiging dalubhasa sa panggagamot ng mga bata, siya rin ang nanguna sa pagkakaroon ng mga butika sa barangay at mga sentrong pangangalaga sa mga ina at bata sa mga rural na pamayanan lalo na sa Palawan at sa Marinduque. Siya rin ang naka-invento ng inkubator na yari sa kawayan at hindi na nangangailangan ng kuryente upang magamit ito. Naunawaan niyo ba ang aking binasa? Opo. Ngayon ay may tanong ako. Ano ang pangalang Pilipino ng doktorang binanggit sa teksto? Yes, Joanna? Dr. Fred D. Mundo. Sa anong larangan siya nagkamit ng malakid? Sa larangan ng creditics. Tama. Ano ang natatanging impormasyon ni Dr. Fidel Mundo na nabanggit sa teksto? Yes, Hazel? Ang incubator po na yari sa kawayan. Mahusay. Ngayon, ang binasa ninyong salitang may tiis sa pangungusap ay halimbawa ng kaukulang pangalan. Ngayon, basahin ang pangungusap. Si Rafael ay likas na matalino. Si Rafael tunay na nakahanga ang iyong buhay. Si Dr. Rafael ay nangagamot na ukod ng buhay. Si Dr. Rafael ang doktora ng mga bata ay mahal ng lahat. Ang salitang binasa ninyo sa pangungusap na may tiim ay ang halimbawa ng kaukulang kalabyo. Ngayon ay tatalakayin natin ang kaukulang kalabyo. Bago yan, basahin ang pangalan. Ito ay ngalan ng tao, bagay, pook, lugar, hayop at pangyayari. Salamat. Ang palagyo, ito ay kaukulan ng pangalan kung ito ay ginagamit na simuno ng pangungusap, pantawag o ganapang pagsimuno at pangalang pangsimuno. Ang simuno ng pangungusap, ito ay ang pangalang pinag-uusapan sa pangungusap. Halimbawa, si Dr. Rafi ay likas na matalino. Ang sinasambit na Dr. Rafi ay siyang
natin ang lahat. Ito ang pangalan tinatawag na sinasabit sa pangungusap. Halimbawa, Doktora Fe, tunay na kahamahanga ang iyong buhay. Salamat. So, sinasabit natin dito ang pangalang Doktora P. At tinatawag natin. So, para sa pangatlo, basahin ko. Kaganapang pansimuno. Ito ang simuno at pangalan sa panguri ay isa. Halimbawa, si Doktora Fe ay nangangamot na ubod ng mahusay. Mama, si Doktora P po ay siyang simuno at ang manggagamot ay ang kaganapang pansimuno. Si Doktora P at ang manggagamot po ay sa panaguri ay isa. Sa huli po, pakibasa. Pangalang pamuno. Ang pangalang pamuno ay sa simuno ay nasa bahagi rin ng simuno. Halimbawa, si Doktora Fe ay doktora ng mga bata at ay mahal ng lahat. Tama. Si Doktora P ay ang simuno at ang pangalang pamuno ay ang salitang doktora. Naunawaan niyo ba ang ating tinalakay ngayon? Opo! Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. Bago yan, ano ang dapat tandaan sa pamantayan sa paggawa ng pangkatang gawain? Huwag maingay. Pag-usapang malinaw ng gawain. Basahin mabuti ang mga panuto. Maghilahok at tumulong sa gawain ng grupo. Tapusin ang gawain sa inakdang oras. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ang inyong pangkatang gawain. Ito sa pangalawang pangkat. Una at pangatlo. Tapos na po ba kayo? Opo! Didikit na po ba, teacher? Okay, pakinggan naman natin ang pagtatangalang panguna, pangalawa at pangatlo. Panuto, isulat ang linya ang kaukulang pangalan na may salaglit at simurot pantawag, kaganapang pansimuno at pangalang pamuno. Nauna po, ang mga bata ay maging leader sa sunod na henerasyon, kaganapang pansimuno. Pangalawa, si Fe, ang mahusay na mag-aaral ng intramuros ay naging isang manggagamot. Pantawag, si Dr. Fe, ang dakilang manggagamot ay kilala bilang unang babae estudyante sa Harvard Medical School. Pangalang pamuno, pangapat, si Dr. Fe ang kinikilalang ina ng Diapatris ng Pilipinas. Simuno, ng kalima, bata, panahilihin mong malusog ang iyong katawan para sa magandang kinabukasan. Pantawag. Magaling, ang bawat pangkat ay makakatanggap ng 5 puntos. Tumayo po ang lahat at bigyan niyo ang inyong sarili ng boom boom shake shake lang. Sundan niyo ako 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boom, boom, shake, shake. Maaari lang tayo po. Nasiyan ba kayo sa inyong aktibidad ngayon? Opo! Mabuti na lang ako ngayon. Ngayon, ay magkakaroon ulit tayo ng Ngayon, tukuyin ang kaukulang ng pangalang may kulay, sabihin ng SP kung ito ay simuno ng pangungusap, P kung pantawag, PP kung kaganapang pansimuno, at PP naman kung ito ay pangalang pamuno. Naunawaan po? Opo! Pakibasa po ang una. Si Kulot ay sumama sa kanyang klase. So, ang salitang may kulay ay kulot. Ano ang tamang sagot?
Ano po ang tamang Tipo, sagot? pantawag. Tama, dahil ang guro ang siyang binabanggit o tinatawag sa pangungusap. Sa pang-apat po, pakibasa. Ang mag-aaral na si Jose ay masipag. Magaling. Ano ang tamang sagot? Piti. Magaling dahil ang mag-aaral na nasa anyo ay ang bata at ang anyo ng pangalang pangulo ay si Jose. Sa panglima, pakibasa po. Ang ina ay magpapatingin sa doktor. Yes, Crystal. SP. Mahusay dahil ang pangalan na ginagamit sa pangungusap ay ina na siyang pinag-uusapan sa pangungusap. Ito rin ang sumasagot sa tanong na sino ang magpapatingin sa doktor. Ngayon, sa pang-araw-araw nating buhay, kapag tayo ay nagkukwento o naglalarawan sa isang pangyayari, madalas natin isinasambit ang simpleng salita para sa pangungusap. Halimbawa, sa isang tindahan, may isang batang lalaki na nagtatanong, ano ang inyong isinasambit? Yes, Crystal? Ate, pabili po ng asin at suka. Tama. Sa ganitong paraan, makikita natin kung paano ginagamit ang kaukulan sa simpleng salita at sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon, ano nga ulit ang tinalakay natin ngayon? Ma, Yes, Crystal? ang kaukulang palagyo. Ano ang kaukulang palagyo? Yes, Cesar. Ito ang simulo ng pangungusap, pantawag, kaganapang pansimuno at pangalang pamuno. Magaling. Nakikita ko may natutunan kayo. May tanong pa po ba? Wala po. Mangyaring po rin ang iyong kwaderno at magkakaroon tayo ng pag-isip. Pakibasa po. Tingnan ang larawan. Sumulat ng 4 na pangungusap gamit ang bawat kaukulang palagyo. Bibigyan ko kayo ng 5 puntos ay 5 minuto para sumagot. Tapos na ba ang lahat? Opo. Mahusay na turo. Ngayon ay naunawaan niyo na ang kaukulang palagyo para sa inyong takdang aralin. Pakibasa po. Gamitin ang pangalan na sa kaukulang palagyo na iyong natukoy at bumuo ng 4 na bagong pangungusap. Siguraduhin tama ang pagkakagamit ng bawat pangalan ayon sa